So what's up mga kumag, I'm back, kanyang online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay, kita nyo naman sa background, no, or sa screen natin, it's JD at Enigma. So alam nyo na kung anong battle yung parating. It's JD versus Saito sa bracket binatayo. Okay, actually katatapos ko lang panoorin yung Plaridel at Poison 13 na grabe yun nangyari doon. So ayoko na i-comment, ayoko na mag-comment sa, or ayoko nang i-recap yung nangyari doon. Panoorin nyo na lang yung review ko doon. I think lahat naman nasabi ko doon at in the end nasabi rin ng mga judges yun. So happy pa rin ako sa naging result dahil pares kami na nakita, no. So ngayon bracket binatayo, Saito vs JD. Ito guys, recap lang natin yung first round ng tournament. Nung nanalo si Saito against J King, and para sa akin convincing talaga na dapat si Saito talaga yung panalo doon. Maraming nag-expect na kay Saito na kung kaya ba ni Saito maging isa buhay champ, no? So maraming nag-expect, nababasa ko yun sa Facebook na Saito isa buhay champ, marami na nagro-root sa kanya. So tignan natin kung, kasi syempre nabali yung expectation ng karamihan. Kita nyo naman, 'di ba? Panalo si JD dito at si JD nag-advance sa semifinals ng tournament. So let's see ano yung nangyari. Sana naitawid ni Saito yung mga linya niya katulad ng linya niya dun kay J King. Sana walang choke. Pero tignan natin. Nakaka-excite yung battle. JD, alam naman natin yung kalidad ni JD. Wala nang dito. Wala na ako mako-comment dito. Props sa dalawang MC. Panoorin natin to, Saito vs JD. Let's go. Tig 2 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Anong 5? 7. 7 ang hurado natin. Pahinga natin unang banat zoning 16. 7 ang hurado natin. Pinili niyo mauna si Saito. Tig 2 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Anong 5? 7. 7 ang hurado natin. Pahinga natin unang banat zoning. Tangan, hindi pa nag-uumpisa yung bala. Tawa na ako. 5, 7. Gagawin si Arik na lakas talaga mambaray. 16. Saito. Hoy, abnormal na ulul! Gisingin mo yung sarili mo sa katotohanan. Dahil kahit kailan sa mga banat mo, hindi ako kinilabutan. Hindi ka yung tipo ng kalaban na dapat kong katakutan. Kaya sa makitid na kokote mo, isiksik mo ng madiin. Matuto kang kilalanin kung sino yung dapat sambahin. Patay ka sa akin ngayon. Wala nang dahilan para buhayin pa kita. Ipinagpasa Diyos ko na yung mga gago, ikaw demonyo ka talaga. Oo, nagbisyo ako pero hindi gaya mong adik na timawa. Nakasubo pa yung tutor, kinukuha mo na sa bunganga. Mga kupal na punyetang nagsubiksik sa isa buhay. Mga pananggulong retarded na inakala akong mahusay. Boss Arik, ano ba? Ba't di mo sinabi yung tunay? Pinagdadampot kayo ni Enigma nung nahihirapan siya sa buhay. Pero sana kahit pa paano, yung pagkakaibigan natin, ganun pa rin. Dahil itong laban, bahagi lang ng katungkulan kong gawin. Kaya huwag kang magalit sa akin, o kaya ay magtampo. Dahil ngayon pa lang, binabati na kita ng isang magandang putang ina mo. Huwag mo kong gawing pintuan o daan para makuha ang respeto. Hindi ako papayag, alam mo naman siguro na ako ang uupo sa trono. Hindi basihan ang kapintasan, estado o pagkakamali ko bilang tao. Dahil kahit kailan hindi pwedeng mangyari, ang ikaw ay maging ako. Hindi dahil sa baguhan o veterano o may sumusuportang kaliwat ka ng mga padrino. Tandaan mo kahit kailan, dahil hindi mo alam ang hirap, pagod, uhaw, sakripisyo, bago narating ang kung ano man yung mga bagay na nakikita mong meron ako. Tandaan mo, madali ang maging tao, pero mahirap magpakatao. Ultimo sa sarili mo, sa dami ng pagkakamali, wala ka ng tiwala. Kung hindi ka pababatak, hindi mo mararamdaman yung tama. Uy! Unang banat, pahinga natin. Bitin. Pinutol agad ni Saito. Di ko nakita yung oras pero bitin yun. Based naman sa kung paano natin pinakinggan, bitin talaga yun. Nag-aantay pa ako ng solid na linya pero pinutol na ni Saito at parang feeling ko nagkakaroon na siya ng doon, ng stutter doon. Di lang niya pinapahalata.
nawawala-wala na si Saito. Hindi to yung Saito na syempre inaasahan ko kasi ang lakas ng performance niya kay J. King. Okay, JD. Gang! Saan nyo naman? Saito, gang! Haba ng shoutout mo kanina. Halatang sablay ka na. Huling habili na ba yun kasi mamamatay ka na? Nakalaban ko si Saki. J. King. Ngayon naman si Saito. Tangina, Arik. Mga nilalaban mo sa akin, no? Adik. Nilalaban mo ako sa mga nakulong. Yung Gago. pattern nakabukod. Pwes walang kwenta yung pattern mo kasi hindi ako susunod. Kaya kung magbabanggit ka tungkol sa shabu, kagigil, gago. Di na uubre yan, Saito. Tumigil na ako! Nung langon-lango to sa droga, ang bilis mahulaan. Ultimo si Ma'am Nina na takot madamay, ayaw na ayaw siyang kuhanan. Pero yung pulis may surveillance. Nahuli at atungal siya. Kaya paano di ka malalaglag, tang ina mo, nakunan ka. Tas sasabihan mong nakulong si J. King, nagawa pang ungkatin. Sasabihan mong nakulong yung tao, tang ina mo, nakulong ka rin. 24 oras, sa TV na patrol, marami nakasaksi, kahihiyan mo sa bandila. Ganyan mag-reference ng nakulong, talagang headline sa balita. Galing! Ganda lang reference niya, 24 oras, TV Patrol, Bandila. Okay, alam niyo na. Pamilyar naman siguro kayo doon, mga balita yun sa sa TV, no? Dila, oras, sa TV na patrol, marami nakasaksi, kahihiyan mo sa bandila. Ganyan mag-reference ng nakulong, talagang headline sa balita. Galing. Pero nagbago na daw siya. Papapahama ka, kuya. Lumaya si Idol, ang masasabi ko, puta. Bago ko nga sumampan ng stage, bumabata ka muna. Real talk, sa likod, hatak yan ang hatak. Tapos magpapayo kang lumayo ka sa droga, lumayo, bata ka ng batak. Tapos sasabihan mo yung kalaban mo na yung shabu, nasa gatas. Masyadong pabibo. Ikaw nga yung shabu, nilagay mo sa lata ng nido. Okay. Imagine nyo yung shabu, nasa gatas. Pagpalagay natin, easy lay. Porket nasa ibang mundo, pag bumabatak, iniisip, Milky Way. Gago. Sa bagay, sabi nito, minsan alien siya. Takinang utak continental. Hoy, hindi porket nalulubat ka, iniisip mo, universal. Sana naganda ka na mas masarap kang basagin. Pero kahit 100% ka, kung wala kang bars, malulubat ka sa akin. Mga tira niya hindi direkta sa kalaban, halatang may kulang pa. Tinadaan na lang sa paninermon, tang ina mo, magulang ka. Sila naman tuwang-tuwa kasi nga pride daw ng hip-hop. Kahit magpatawa ng nonsense, pinipilit ma-pick up. Tulungan ka man nila mananatili tong intact. Sige, sa'yo na yung audience, pero nasa akin yung impact. Tangina, sige na, huwag kayo mag-react. Wag. Kaya sige, mag-rebat ka na. Tungkol sa kulungan, tungkol sa bisyo, lahat ilaban mo. Pero bago ka sana mag-rebat, pakibalik muna yung mga instapa mo. O ibalik mo. Ulul, halata ba? Sa bagay pa kanya mareribat kung sa istapa, kung nawala na. Kaya sige, rounds mo na. Sa'yo na tao, sa'yo hurado. Pati si Enigma, sa'yo na. Pati si Kuya Kebs, pati si Pakundo, pati si Ninja, pati to. Sa'yo na lahat, wala. Sa'yo na, wala akong pake. Sa'yo na lahat, Saito, pero akin tong gabi. Woo! Tangina mo, Okay, siguro ano na lang to, both round 1 i-judge ko ng as a whole na lang, no. Round 1 is Saito, sabi ko nga na beaten. Grabe yun. Feeling ko short talaga yon, and napansin ko na nag-start na siyang makalimot ng linya. So, ayun yung napansin ko, yung nakita ko sa round 1 ni Saito. JD naman, although sumobra sa oras, 2 minutes 51 to, no, almost 3. Pero kahit iputuli natin yung hanggang sa 2 minuto, I think siksik pa rin yun. Although wala tayong narinig na solid na haymakers, mga angulo na ginamit ni JD, sabihin natin nagamit na sa kanya, nagamit na kay Saito, yung sa nido, sa nakulong, headline, yung mga ganun. Although sabihin natin nagamit na yon kay Saito, I think bibigay ko pa rin kay JD yung round 1 sa score na 8-7. Bakit 8-7? I think
7 points kay Saito kasi nga kulang or bitin. Kay JD naman, siguro yung ano na lang, yung pagtapos niya sa 2 minuto, yun na lang siguro. Kasi kita nyo na yung, di ko napansin kung ilang minuto yung performance ni Saito, pero feeling ko bitin yun. Kay JD naman, nakita natin mahaba, pero kahit putulin natin yun, ano pa rin yun, siksik pa rin yun. So, sa performance, I think JD sa round 1. Yun lang, I think yun lang. Wala, nagantay ako ng mga heavy lines, heavy punches, pero hindi yun nagpakita or di natin narinig yun. Sa performance na lang tayo. Aggressive si JD against Saito. So, yun. JD 8-7. Pero akin tong gabi. Ender, kanya. Tangina mo, nang istapa raw ako. Gago, mabuti akong tao. Adik raw, tanga, magkaiba. Ikaw, lulong na ako, biktima. Kinangina, lata ng nido. Tignan mo yung mukha mo, mukhang pinrito na lata ng rino. Tangina mo. Adik na perwisyo, standby na pasaway. Problema ng lipunan, salot ng Okay, so 1 minute 34 yung yung round 2 ni Saito. So bitin na bitin talaga. barangay. Sa pamilya mo ay puro pasakit ang binigay, wala ka ng silbi, irresponsable pang itay. Ang mga tulad mo dapat ay sinusunog ng buhay, o di kaya ay binibitin ng pabaliktad sa tulay. Tutal wala ka ng silbi, kaya walang maghihintay. Mas maraming magdiriwang pag ikaw ang namatay. Turo kayabangan ang tampalasa na hambog, kundi bangag sa droga, sa marijuana ay sabog. Pag may tama na ay para siyang kabayong taglibog. Ginagawa niyang lato-lato yung libag niya na itlog. Ano? Doon pa lang, patay ka na. Ang ina mo. Eto ba yung adik na panlaban ng bataan? Mukhang batugan na batukan. Panlaban na ba yan? Musari ka na ba? Baka pwede mong palitan. Tingnan mo nga itsura mo, ang galing pang batakan. JD, wag kang piling matigas. Yung mga banat mo, supot, idadaan mo sa sigaw na malakas. Hindi porket magkalaban tayo, magkaparehas tayo ng antas. Kung wala ka magandang gagawin, bigyan nyo ng daan to palabas. Tangina mo. Ano? Bigyan nyo ng daan to palabas. Mga kupal na punyetang, kalang, bigyan nyo ng daan to palabas. Naku po. Supot yung mga banat mo. Walang kabuhay-buhay. Ang mga tulad mo, dapat iniimbalsa. Ang mga tulad mo ay nabibilang sa mga ulong may kalog. Yung mga banat mo sa totoo lang, ang mga tulad mo ay nabibilang sa mga ulong may kalog. Sa larangan ng balagtasan ng mga letra mo'y lubog. Idadaan mo sa sigaw, ang mga letra mo'y lubog. Taka lang ha. Shit. Kung magkakamali, alam naman natin yung kung sino yung sayang. magwawagi. Idadaan mo sa ang mga letra mo'y lubog. Yung mga banat mo sa totoo lang, walang kabuhay-buhay. Lahat ng mga laban mo sa totoo lang nakakaumay. Sa totoo lang nakakaumay. Putang ina, umiksay na ka sa rap game. Kala nga, yung mga tulad mo ay nabibilang sa Tangina. mga letra mo yung lubog. Tandaan mo magkaiba ang hinubog at tubog. Ang ina mo hinubog at tubog. Nailinya ko pa. Kahit mag-freestyle ako rito, magmumukha ka lang tanga. Kahit anong mangyari man ngayong gabi, sa akin pa rin to. Kaya sasabihin mo sa'yo yung gabi, ulul, ano ka, vampira, tanga. Ina mo. Sa kanya raw yung gabi. Kasi alam niyo naman, yung mga magnanakaw, snatcher pag umatake. Matibay ka talaga. Wala nang mangyayari pa. Kahit kailan itanim mo sa kokote mo. Ibakante man natin to. Ikaw pa rin si Bato. Batugan na batukan. Putang ina mo, binoto mo si General Bato. Tapos nung tumira ka, nagtatago na to. Kupal. Wala ka talagang magagawa kahit anong gawin. Kahit mag-freestyle tayo rito, kahit hanggang umaga pa ay abutin. Kalungkutan ang mangyayari, kalungkutan ang sasapitin. Dahil ang pagkapanalo ngayong gabi, hindi ko papayagang agawin. Di ko pa Okay, wala, nag-choke sabi ko nga sa inyo kanina sa umpisa ng natin, ng vid. Sana maitawid ni Saito at sana walang mga choke, pero ayun, nagkaroon ng choke si Saito dito. Di naman masyadong malala, na pasukan naman yan ng freestyle, pero dahil written format ang isa buhay, kailangan mo maging well prepared dito, and kailangan natin masilip yon. Ayun, maganda sana yung mga freestyle ni Saito, pero sa ganitong tournament, kailangan mas effective ka and mas well prepared ka, no? So ayun, pero
kumpara natin yung round 1 and 2 ni Saito, I think mas malakas tong round 2 ni Saito compared dun sa round 1 niya. So, ayun lang. Overall na lang or as a whole na lang ko na lang i-judge yung mga rounds ni Saito. Boring! Panay starter! Nakakadiri kang buo. Kung di ka pa magbabanggit ng vampira, walang mabubuhay na dugo. Ayos yung rebat. Nung ahong 12, umutot to. Nakakabarado ng heart. Pero wag na natin pag-usapan, skip natin yung mabaho na part. Game? Yung round 1 mo kay Husky, grabe talaga. Round 1 pa lang, pangit mo na. Pero magsabi lang to ng pogi siya, sigawan na kayo. Anong tingin mo, importante ka? Hindi ka pogi, Saito, tang ina mo, komedyante ka. Alam kong mahal ka nila, sa palakpak, paglalaanan. Kantong mukha ba naman magsabing pogi siya, talagang lahat magtatawanan. Ginawa ka ng Diyos nung wala siyang magawa. Gago. Hindi mo pa schedule nun, kaya yung mukha mo pasadya. Pagod na pagod si Lord nung ikaw inaayos. Pogi ka sana, kaso hindi ka natapos. Hindi na kailangan ng wordplay. Mukha kang tanga. Kamukha mo si Koke nung bata pa siya. Sabi niya kay Lucturio, kung susukatin mo ang aking dulo ay malabo kang makaurong pagkatambulong ko'y buktong na dumugtong sa mga karugtong. Sabi ng mga tao, Saito! Tang-ina nyo, mga gonggong! Tuwang-tuwa kayo, nag-iimbento lang ng bugtong. May nalalaman ka pang, kung tang-ina mo, lulong! Grabe ka, yamot! Ikaw lang yung gumagawa ng bugtong, na di din alam yung sagot. Kaya huwag kayo mag-react, okay na, huwag kayo Ano, gusto mo ng bugtong? Huwag ako papipiliin mo! Pag ako gumawa ng bugtong, dugo mo pa sisiritin ko! Nung ahong 13, sa gilid dyan nakapwesto. May labang madilim sa kahihiyan yung na sentro. May naglaplapang madiin, oo, hindi ito imbento. Pagkatapos ng laban lumapit sa akin, kinukuha number ni Deo. Real talk! Bata mo, kadiri yung plano. Anong gagawin yung dalawa ha? Chuchupahan ng Koreano? Tang-inang fetish yan. Puro kaululan. Alam niyo ba itsura ng dalawa? Mukha kang lato-latong naguntugan. Arthur, pasok! Pero may iba ako. Mahilig kang umarte kasi doon ka malakas. Sa bagay, artista nga pala to, kaya puro palabas. Sabi niya kay Okay. Pichio, may pinabayaan kang anak sa iba para yung kalaban ma-broken. Pero ang totoo, may anak din yan sa labas. Di lang ma-open. May pinabayaan ka ding anak. Huwag mong i-deny. Kaya anong karapatan mo sabihin sa kalaban mo yung mga hindi mo mabigay? Ano site? Masakit ba? Oo, Jay, masakit na. Masakit daw. Kung ilang ganun site, umaray ka. Masakit ba? Tingin ko, hindi pa. Masakit din dun sa batang lumaking hindi ka kasama. Hindi kita ginaya, ginagawa ko lang tunay. Total gusto mong malaman nila, dokumentado mong buhay. Ginawa na kita ng pelikula. Natupadan yung mission. Pati rounds ko, binago ko. Nagkaroon to ng vision. From comedy, naging drama. Ganun yung transition. Kaya sige, umarte ka na. Magpatawa, magseryoso, magdrama sa mga linya mong fake. Basta ako binigyan kita ng script na hindi mo matake. Huwag kayong mag-react. Ano, gusto nyo na magandang ending? Gago, wag na. Hati-hati lang si Saito. Bossing cut na. Okay, content. Sa content at sa mga angles, no? Yun yung naging advantage or sabihin natin yun yung naging edge ni JD against Saito. Kasi yun, nag-i-stutter nga si Saito, 'di ba? Pero yun, sabi ko kanina, as a whole na lang ng rounds, angles, performance, preparations, JD yun. And sa mga punches, sabihin nating may mga punches pero hindi ganun kabigat or hindi ganun kasolido. So, performance talaga. Performance angles, projection, content, no? Yun talaga yung naging edge ni JD sa battle. So, ayun. Bigyan ko ng ano to. Sabi ko nga mas malakas yung, although sabihin natin nag-stutter si Saito sa round 1, ay sa round 2, pero kung i-disregard natin yung choke na yon, malakas yung round 2 ni Saito.
Pero dahil nga may choke siya doon, kailangan natin ano yun, ma-less sa performance. So bigyan natin ng 8 points yung Saito doon kasi mas nagustuhan ko yung round 2 niya, yung content niya sa round 2 kumpara dun sa round 1. Then JD, same approach, no? Pero dahil nga may mga haymaker siya na sabihin natin ay may mga punches siya na tumatama. I think lamang yung round 2 niya kumpara dun sa round 2 niya kumpara dun sa round 1 niya. So bigyan ko ng 9-8 na score to in favor of JD. So 8-7 sa round 1 JD, 9-8 naman sa round 2 JD. So 17-15, tama ba? O 17-15 in favor of JD sa rounds 1 and 2. Round 3 na. May pinabayaan daw akong anak. Yan ang sabi niya. Yung naging tatay lang nila ako, swerte na sila. Tingnan mo. Palibasa yung anak mo, hindi ka kilala. Tapos hindi ka rin tatanggapin pag nalamang tatay ka nila. Alam mo, ikaw puro ka sigaw. Kung ganyan lang din ang gagawin mo, ba't di ka mag-dispatcher sa Cubao? Taka mo, ang dami mong laban, wala ka man lang magandang linyang binitaw. Mas maigi pa si Manda kahit mukhang abnormal na tungaw. So, sobrang dami ng mali mo, kahit mukhang abnormal na tungaw. So, sobrang dami ng Taka lang ha, putang ina. So, sobrang dami ng pagkakamali niya. Pag-usapan natin yung buhay mong masalimuot. Ngayon malalaman mo na kung ano yung mga tamang sagot. Una, wala kang kwentang tao, irresponsable kang ama. Hindi mo na iniisip yung pamilya basta nakapagsyabo ka na. Pag may tama na ang pili mo, lahat maaabot. Kahit lubog yung pag may tama na ang pili mo, lahat maaabot. Kasi lumilipad yung isip mo. Pag may tama ka na ang pili mo, lahat matutupad. Kasi lumilipad yung isip mo. Kasi yung isip mo lumilipad. Utang ina mo. Di ba ang gulo? Hindi. Kamusta raw, sabi ng mga tao na minsan mong niloko. Malamang di mo na maalala sa dami ng tao na ginago. Ganyan talaga. Masyado kang hibang. Lubog yung pagkatao pero yung isip mo lutang. Pangalawa, sa misis mo, puro ka na lang kagaguhan. Buong akala niya matino ka sa likod ng maraming kagaguhan. Nagpaalam siya minsan, meron daw gig pag-uusapan. Ang di nyo lang alam, meron siyang babaeng katagpuan. Tangina mo ano, nagulat ka bakit ko nalaman? Kasi hindi lahat ng kadikit mo ay mga tunay na kaibigan. O sige, may iba tayong usapan para ano? Alam niyo ba kung bakit madalas nakikita niyo akong gumagala? Kasi pinapagod ko yung sarili ko hanggang umabot sa puntong mas masahol pa sa praning. Kasi doon ko nasusulat yung mga linyang may kakaibang tumbok ng mga husay at galing na wala sa'yo kahit katiting. Pag ako masinta sa pulka kahit magpiring, parang kinantot ka ng kamalasan ng karumal-dumal na daing. Maaaring magawangis pero magkaiba ang tupa at kambing. Di ba totoo naman? Matagal ka nang may sakit na tililing. Nagsabo ka lang kaya feeling mo magaling. Kahit mag-freestyle tayo rito, kahit abuti ng umaga, fuck you ka shit, kahit hindi ko maalala, pero balik sa balik tanaw, lulubog at lilitaw, lalabas pa rin ang pangalay kung sinong tunay na sisingaw. JD, puro kaangasan ka sa buhay. Wala kang pinatunayan. Hanggang dulo, hanggang dito, putang ina, wala ka sa kasaysayan. Isa kang paranggulong kupal. Ewan kung bakit ka nabuo. Tangina mo na, inaayaw ka na ng asawa mo kasi yung titi mo ayaw tumayo. Nandadamay ka pa. Tangina kung anong sinasabi niyang sablay. Ang dami ko raw anak, sige hanapin mo yung inay. Tangina mo, marunong ka pa sa akin. Bakit ako mo ikaw ba kamantot? Tangina mo, ito yung gabing dapat mong katakutan bangungot. Tingnan mo yung itsura oh. Matino ka sana eh. Kaso nagbago ka. Nagbago ka ng pwesto kanina. Hindi mo alam may butas, nakikita kita. Kamot ka ng kamot sa ulo kasi maligo ka. Pinukuto ka na hanggang dito, dinadala mo pa. Putang ina mo JD, para sa'yo to. Kahit anong gawin natin, pakyo ka rito. Okay, wala na ako sasabihin doon. Nag-freestyle si Saito at nakalimutan niya talaga yung baon niyang obra doon. So, punta na tayo kay JD agad. Ha! Pag naganda si Saito, tuwang-tuwa mga tao. Piling mo ang galing mo doon. Pero isipin nyo anong nakakatuwa sa paghahanda niya, unang-una, obligasyon niya yun. Ang pagiging pabaya, kailan pa naging tama?
panay choke, puro freestyle, paano ka naging halimbawa? Nagtitiis mga tao sa init at pawis, tapos mapapanood nila yung saitong walang practice. Pero sabi Bigat. nila, kampyon ka na, nakaraan nilaksan mo. Nagpaandar lang putang ina, kayo naman sinakyan nyo. Pero malabo ka sa akin magkampyon. Ano, nuggets mo ba? Para tong Jokic versus Lebron, ano, nuggets nyo na. Diskarte niya dati, magmamalalim sabay tae. Kayo Nuggets, LeBron, Jokic, Nuggets tapos Jokic parang LeBron. So alam niyo naman na 2022 champ, 'di ba? Is Denver Nuggets na naging maganda naman yung salpukan nila, 'di ba? So ayun lang naman sa sa finals ng West, 'di ba? 'Yun. Tama ba? Oh, West nga, West. Kalimutan ko na eh. naman tuwang-tuwa. Pues magigisa to sa sarili ng mantika. Ako naman yung gagawa. Game! Game! Kasi Saito! Alamat naman dirigmang buong pusong umatake. Pag siya ang nagmalalim, mababanaag ang mensahe. Tao na maralita, ginintuan, ibang klase. Lalo pag ang salita, tinugmaan niya na ng tae. Siya ang kasagutan sa hulang, di nakabase sa uso. Mabulaklak niyang talata, grabe suwabe ang punto. Lahat kayang gapiin, ibang klase laro mo. Napapabilib mo ang masa sa salitang may tae sa dulo. Ngayong ako ang gumawa, mukhang wala rin na pulot. Ganyang kakabaho magmalalim dahil may taing hinugot. At kung babalikan yung mga una kong linya, mas lalong durog siya. Di ba sabi ko magigisa to sa sarili niyang mantika? Ayan, sunog na. Bawat tira, arson ay rekta niya ng sinasalo. Tumulong man yung random guy, di ka nila maaano. Nazareno, fashion, Christ, parehas lang binabato. Binigyan mo akong canonize, wala akong sinasanto. Kasi kung sinasamba ka dito, tingin mo maliligtas ka. O sige, ikaw na yung rebulto, tang ina mo manigas ka. Dina-updated tong manong sa mga evolution. At kung outdated tong canon, kailangan na ng resolution. Kaya magretiro ka na site at sa negosyo ka sumen. Canon, resolution, no? Reference ni JD doon is yung last name nga ni Saito, tsaka yung Canon na brand ng camera. Yun. Total may taga-moto sa FRBL na pwede nang pumwesto. Marami ka nang naambag, maganda't pangit na disenyo. Tsaka di ba alamat ka o manatili ka ng kwento. Kaya salamat sa lahat ng grabing suporta. Mga lait kumontra, nandito lang ako para sabihin sa'yo na putang ina nyo ni Sak Maestro, kaya ko rin magkampyong walang gamit na droga! Kaya salamat! Kaya paalam na sa ito, madali lang mapatay ito. At yung ginawa mo na hukay, ikaw yung nilagay ko. Woohoo! Ang ina yung kalaban ko, iyak! Talo na yung idol nyo, ngayon kayo mag-react. Flip top zoning 6. Okay, strongest round ni JD yun. Kung sa round 1 and 2 naghanap ako ng mga angles na hindi pa gaano nagagamit kay Saito. Although dito sa round 3 may mga angulo pa rin na nagamit na kay Saito, pero the rest is bago sa pandinig ko. Lalo na yung ender ni JD na na yung ginawa mong hukay, ikaw yung nilagay ko. Kasi yun yung ender ni Saito kay J King sa round 3. Napanood natin yun. Sobrang lakas nun. Pero yun, binalik ni JD yun. At si Saito pa yung ginawa niyang bala. No? So, ang galing. Overall na lang din to. Mas maraming angulo. Strongest round ni JD yung round 3. So, it's a 10 para sa akin. Tapos Saito, parehas ng performance ni Saito yung round 3 dun sa round 1 niya. Kaya 7 pa rin yun. So, 7, 8, 7, 22 points para kay Saito. And then JD merong 8, 9 tapos 10, so 27 yon. 27 to 22. JD all 3 rounds, kitang-kita naman na nagkulang sa pagprepara si Saito sa battle na to. Hindi to yung Saito na lumaban kay J King, kasi grabe yung performance ni Saito doon, no? Malinis at well prepared. Sayang lang hindi na perform ni Saito yung baon niya dito sa laban niya kay JD. Sayang, dumikit sana to. And possible na baka bumaliktad pa yung laban, pero wala, what's done it's done. JD ang panalo para sa akin sa all 3 rounds. And alam naman natin na si JD na yung haharap kay Invicto sa semifinals.
'di ba? So ayun, nakita naman natin yung pagkukulang ni Saito sa battle na to, kaya convincing na JD yun, all 3 rounds. 16, Isabuhay 2023 battle, JD vs. Saito. Mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Ang bata ng Urado, advancing sa tournament, 7-0. Mag-iay para kay Saito. Joke lang, JD. Yo, salamat sa lahat sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout ko ulit mga taga Cavite, taga Umboy. Dami kasi mga anak nilang ni Tita Resty, tsaka Tito April. Shoutout ulit sa High Pit, kay Papa Benji. Huwag ka na sana mang payaman ka naman. Tsaka kay Kuya Nico Manning ng Crown Manila. Maraming salamat. Yeah! JD versus Saito. All 3 rounds, JD. Si Saito, walang practice. Ayun, JD versus Saito. Tingin ko mas okay pa nga yung Saito hindi preparado sa moment na to. Kumbaga parang yung preparation na ginawa ni Saito ngayon, kahit na speed niya lahat, parang mahina pa din laban kay Jay. Hindi ko alam kung, pero hindi ko nakikita yung dating Saito na gusto kong makita ngayon. So, ayun, JD, all 3 rounds. Hello, binoto ko si JD, round 2. Tsaka, pwede ko ba ibigay kay Saito yung process round nila? Siguro, taas din kasi ng expectations kay Saito. Oo, Gawa tama. ng last battle nila. Malinaw naman, JD. Yun, all 3 rounds, binigay ko kay JD. Tingin ko kung nakamileto ni Saito, pwedeng magdikit yung laban. Yun nga, sabi ko. Hindi natin manalaman kasi hindi niya na-speed. So yun, all 3 rounds kay JD. Lip cramp. Yun, malinaw naman, 2-3 kay JD yon. Pero yung round 1, ibibigay ko kay Saito kasi masyado nang nalunod si JD sa mga shabu bars, sa angulo na yon. Hindi na kumbaga hindi na kasurpresa kung banggitin mo kay Saito yon. Wala nang bago doon. At the same time, ganun din yung lagi natin naririnig kay JD about sa shabu bars. Yo, Fruz, round 1 binigay ko kay Saito, pero 2 at saka 3, Okay. marami siyang mga pagkakamali, kaya bibigay ko kay JD. Okay, so ayun yung vote, no? So wala atang bumoto na all 3. Hindi, meron naman na bumoto na all 3 rounds, pero di na natin i-mention yun. So ayun, convincing. Ang bilis lang natin natapos yung yung review dito sa battle na to kasi kitang-kita naman, no, all 3 rounds. Lumaylay talaga si Saito at hindi niya na-spit yung obra niya. So ayun, I think convincing yung pagkaka-advance ni JD dito sa finals. At congrats kay JD, no. So ayun lang. Kita-kits tayo sa Ultimate versus Invictus sa battle na yon. So battle na mga malalawak at malalalim technical, no. So mamaya na yon. Upload ko lang to, tapos pagkabalik natin, dahil linggo ngayon magsisimba tayo, pagbalik natin galing simba, Ultimate versus Invictus naman. So kita-kits tayo doon later. Bracket B, last battle na yon. Tapos I think after ko na ito, marami nagre-request ng Ruffian versus Class G. Magra-Ruffian versus Class G tayo. Okay, tapos balik tayo sa mga request nyo. Okay, so yun, kita-kits tayo sa Ultimate versus Invictus, mga kumag. Peace out.